Ito ang bagong series na pag-aaralan natin, Knowing God the Father and the Son. Gaya dun sa ipinost ko sa page natin, depende kasi sa pagkakakilala natin sa Lord o sa God kung paano natin siya iti-treat. Maraming tao, they thought, kilala na nila ang Diyos, pero sa pamamaraan nila ng pagsamba, sa pamamaraan nila ng pagpapaliwanag kung sino yung Diyos na pinaniniwalaan nila, lumalabas, hindi talaga nila lubusang kilala. Ngayon, I know, ilang beses natin na pag-aralan itong Knowing God the Father and the Son, pero yung mga studies like this, theological studies like this, ito yung mga bagay, yung mga pag-aaral pala, na magandang laging pinag-aaralan, or once in a while, binabalik-balikan. Anyway, karamihan sa inyo naman, hindi nakasama nun sa amin nung pinag-aaralan namin to. Hindi ko natin alam kung pang ilang beses ko na ito itinuro, but for me, hindi siya nakakasawa. Parang walang pinagkaiba sa mga tao pag hindi mo kilala, pag hindi mo alam yung taste niya, hindi mo alam yung strength niya, hindi mo alam yung kahinaan niya, hindi mo alam yung likes and dislikes, malaki ang possibility, hindi mo namamalaya, nakakagawa ka ng something na hindi gusto ng tao. Kaya nga, hindi ba, kahit sa tao nga, sa kapwa-tao, merong muna, di ba, acquaintanceship, di ba? Acquaintance na tinatawag. Knowing each other na muna. Maging sa mga kapatiran, karamihan sa atin dito kapag unang dalo, di ba? Ibang-iba yung tingin mo sa lahat Ibang-iba rin yung tingin sa'yo ng lahat at the same time. Ilan na yung kapatirang nung unang dalo, parang anghel talaga, di ba? Nananahimik, napaka-yumi, parang tupa, na napaka-amo. Pero mga after 1 week, after 1 month, yan na, lumalabas na yung totoo. Yun pala, hindi pala siya ganun katahimik talaga. Hindi pala siya ganun kakabehave talaga. May kaguluhan din pala or kaingayan or what. Na nung unang dalo, talagang parang ibon kong kumain. Diba? Isang kutsara, busog na siya. Busog na po ako. Mga after a month, sa simbahan na yan na. Yung isang kutsara siguro, naging 50 kutsara na siya. Diba? Pero pa yung sabaw syempre doon. Saka yung sweets. Diba, habang lumalaon, mas nakikilala natin ng bawat isa. Kasi nakakausap mo, nakaka-interact mo. Kapag nagkaroon ng problema, nakikita ninyo isa kung paano ninyo sinusolve at kung paano ninyong hinaharap. Ganun din naman ang ating Lord. Yun nga lang, the only way na malalaman natin kung sino ba talaga ang God is through the Bible itself. And after nun, habang pinag-aaralan ng kanyang mga salita, we will experience Him in our life. Yun pati ang isa sa problema sa mga tao nowadays. Malakas ang loob nilang sabihin they have relationship with the Lord. Meron silang relasyon sa Diyos. Hindi naman nila binabasa yung mismong sulat, yung tanging source kung paano makikilala ang Diyos. Kaya kadalasan yung knowledge nila about God, experiential. Wala naman sanang masama sa pagiging experiential, pero as in experience lang talaga, walang backing ng tamang doktrina. At yun ang dangerous. Diyan ngayon pumapasok yung tradisyon. Kasi yun ang ginagawa nila sa Diyos di yun na rin ang gagawin ko. Nakasanayan. Yun ang nakasanayan namin Kaya sinusunod lang namin. Turo ng mga matatanda, turo ng kung sino-sinong mga nagmamarunong. Paano pa ini-introduce? Paano pa nagkaroon ng knowledge, quote-unquote, ang tao sa Diyos? Ano pa yung mga kapamaraanan? Bukod sa mga nabanggit ko, baka meron kayo idea. Karamihan naman kasi ko is yung yung mga naikukwento Mga kwento-kwento, no? May mapasa ng mga ulan natin. Okay. Ulan natin. Yun yung pinakaunang lalo na sa experience ko. Doon ko nakilala kuno. Doon mo nakilala ang Diyos. Ano pa? Mga movie. Movie, of course. Yung pang mahirap ngayon, Hollywood stories about the Bible. Which is nakita naman natin napaka-erroneous, diba? Especially nowadays. Wala tayong napanood na Hollywood story ng Biblia na biblical. Puros Bible stories according to the unbelievers. Kung hindi man yon, Bible stories according sa mga atheists.
Kung hindi man yun, Bible stories about sa mga, actually, scientists sila, hindi naman sila talaga mga theologian or Christians at all. Mga sa YouTube Paano yung sa YouTube? parang gano'n na rin, pero hindi by TV, pero kasi ngayon naman ang mas... Oo nga, no? Yung idea niya about God, ipopost niya ngayon, di ba? Magbi-video siya, gagawa siya ng presentation, tapos ipepresent niya, ipopost niya sa social media. Paano pa, bukod doon, nagkakaroon ng experience or knowledge ang tao daw about God? Yung sa mga... Sa tingin nila, yung intervention. Paano yung Kuya Kid? For example, yung mga pangitain o yung mga muntik na disgrasya. Ayan, mga Doon yung nagkakaroon ng palingiran. misconception sa kung sino talaga si Kristo Nakabase lang sila doon sa na-experience nila. Ayan, experiential, di ba? Paano pa? Sige pa. Panaginip. Yung panaginip, naging vision na kaagad from God. Paano pa? Hindi mo nakukumatos. Ha? Hindi mo nakukumatos nila pag nandun sila. Yung mga nakukumatos. Yan yung mga near-death experience na tinatawag. Nakarating na raw sila sa langit. Na may tunnel, merong liwanag sa dulo, whatsoever. Paano pa? Di ba ridiculous Di ba? Yung paano yan? Pag-aaral, pero para sa personal na, para sa mga debate. Okay. Para maging, parang Pinag-aaralan nila ang God. ah, Ang Biblia, let's say, para lang meron silang bala ah, sa pakikipagtalo. Iba, nagkakaroon sila ng idea, nagkakaroon sila ng malay, let's say, about the presence of God. Minsan, gumawa sila ng sandwich. Nag-toast sila ng sandwich, di ba, ng loaf of bread. Nung maluto, may mukha ni Jesus. Di ba, uso ngayon yung ganyan? May mukha ni Jesus doon mismo sa toasted bread. Sa sagingan. Biglang makikita mo mukha ni Mother Mary, mukha ni Jesus Christ, na para bang meron kang picture na pwede mo talagang, siya nga ito. No, na pwede mong reference at nasabi mong sila nga yun. Sana sumayaw lang yung araw Ayan, sumayaw ang araw. Yeah, mga apparitions, yan pang isa. Yan yung mga supernatural naman na way kung paano daw nakilala ng tao, nagkaroon siya ng realization or nagkaroon siya ng let's say idea about sa existence ng God. Especially nowadays, hindi lamang sa mga tao sa labas, hindi lamang sa mga religious, even sa mga naturingang mga nasa Christian circle, may kanya-kanya rin silang mga idea, let's say, kung sino ang Diyos. At to be honest with you, maraming mga preachers ngayon, mga teachers, mga pastors, kung susubaybayan ninyo ang mga pinag-aaralan, ang mga tinuturo, ang doktrina especially, kung aalaman ninyo, you will see, yung knowledge nila sa God, erroneous. No? Yun ang hirap nung nung nakita mo lang sa Facebook, nakita mo lang sa YouTube, word of mouth lang ng kung sino man, tapos ang ganda nung sinabi niya, kinote niya, naging follower ka na. Kailangan, tutukan mo siya. Teka. Bago kayo i-copy-paste nga pala yung mga sinasabing tong taong to, ano ba ang doktrina niya? Ano ba, especially, ano ba ang pagkakakilala niya sa Diyos? Kasi ulitin ko po, dyan maraming, nadadapa. Mga copy and paste Christians. Lalo na pag swak dun sa hinahanap nila o gusto nila. Swak na swak sa kanyang gusto. Pangangailangan by that time, gustong-gusto by that time. Kaya nga sinabi sa aklat ng Timothy, sa huling panahon, ang tao raw maghahanap ng mga preachers and teachers na hihimas sa kanilang mga tenga. Diba? At yan ang dangerous. Si Jesus Christ, Iiwasan daw yung sa tenga. yung yan. Kasi diyan ngayon ginugroom ng sistema ng sanlibutan, maging ang mga Kristiyano. Maraming Kristiyano nga naman kasi sa kahirapan ng buhay, ayaw na makakarinig ng mga bagay na mahirap. Ang gusto nila puro sarap. Ang hirap na nga ng buhay, pag-uusapan pa natin yung mga parusa ng Diyos, pag-uusapan pa natin ang impyerno, pag-uusapan pa natin ang ayaw ng Lord. Pwede ba pag-usapan natin yung medyo makakabawi naman ako ng konti sa hirap ng buhay meron ngayon? Of course, yan papasok yung mga health and wealth ng mga preachers and gospels. At yan ang talamak ngayon. Ako personally, meron akong mga napapansin ng mga kapatiran, napapansin, na they are following these people
Unknowingly, kasi nga kulang sila sa research, kulang sila sa talagang pag-aaral, they're following some preachers and teachers na yun na itinuturo. Yun na itinuturo. Health and wealth, prosperity, ang itinuturo nila. Nowadays, meron ding tinatawag na social gospel. Sa mga susunod, pag-uusapan natin ng hiwalay. In short, yung social gospel, ito yung klase ng mga Christian organization na sagana sa pagtulong sa kapwa. Na in order for me na mapatunayan ko na ako'y sa Diyos, I will help. Tutulong. Lahat ng mga charity institutions, papasukan nila. Samantalang yung pagbabahagi naman ng gospel, wala doon. Inuuna yung physical na pangangailangan ng tao bago yung spiritual. That's the point. Yun po yung social gospel. O tara, para wala namang masama. 'Di ba? Ang bunga ng kaligtasan, good works. Ipakita natin ang good works sa kanila. But after that good works, ipapakita mo, what's next? Sino ang susunod na tutulong sa charity? Mga Muslim, 'di ba? Sino susunod? Mga nakapila 'yan. Buddhist, Hindu. O nasan ngayon yung itinuro mo sa kanila? Itinulong mo. Nasaan yung mga damit? Asan yung mga pagkain? Nasaan 'yan? Babagsak ngayon sila saan? Doon sa sinabi ng Panginoon, kaya lang kayo sumusunod sa akin because of the food. Dahil nakikinabang kayo sa akin, kaya lang kayo narariyan. Yun po yung tinatawag na social gospel. At maraming nag-aakala, yun ang way upang ipakita ang faith. No, it's not. Ang sabi ng Panginoon, again, ano ba yung great commission sa atin? Disciple. Amen. Mag-evangelize, di ba? Mag-share ng gospel. Make disciples. Diba? Amen. Yung spiritual na aspeto ang talagang inuuna, hindi yung physical. Ang problema ngayon nga kasi, maipakita lang na we are doing God's will, matulungin tayo. Yan, tulong dito, tulong doon. After nun, saan nga napunta yung itinulong nila? Yes, ang tao magpapasalamat. Maraming salamat po sa GCC sa laksang ligo. No? Ligo sardine sa pinadala nila. Okay, maraming salamat at nagpasalamat kayo. Then what? Kumusta ang kaluluwa? See? Malayo sa ginawa ni Jesus Christ, di ba? Yung kaluluwa, nangamoy sardinas. See? Mga nangamoy sardinas, yes. Naku, yung gusto kong sabihin, mga kapatid. Kaya po tayo, kung mapapansin ninyo yung simbahan natin, hindi tayo yung tipong charity institution. Hindi po. Hindi tayo yung tipong kung saan meron pangailangan, takbo ka doon, mamimigay ka. Because it's higher than that. Ang aim natin yung kaluluwa eh. Ngayon, alam ko, meron magsasabi, in order na makuha mo yung loob ng tao, pakainin mo. Ako, ang tanong ko, saan mo sa Biblia nakita yung ganong klase ng principle? Again, babalik tayo sa experience ng Jesus Christ. Dumarating ng time, yung tao hindi lalapit sa'yo dahil sa spiritual na sinasabi mo eh. Sa ipinapakain mo sa Kanya. Sa hindi lamang yun, yun ba yung ginawa ng Lord para makapamingwit ng mga kaluluwa? Ang ginawa ba niya, pat pumunta sa Jesus sa lugar na ito, nagpakain siya ng marami. After kumain, nag-evangelize siya. Ganun bang ginawa ng Lord? Ano muna ginagawa ng Lord? Evangelism muna. Evangelism, saka na yung mga yan. All those things will be added later. Unahin natin yung spiritual. Pero sa panahon ngayon po, maraming ganun ang ginagawa. It will never last. Ang point ko po kung bakit ko kinukwento to, hindi mo gagawin yung mga erroneous, yung mga maling kapamaraan na yan, kung ikaw nag-aaral talaga ng Word of God. Hindi ka lang nakikinig. Ito maganda yung pinag-uusapan na mukhang patungkol sa mga kapitbahay na masasungit. Yung pakikinggan mo ngayon. At naging gospel na evangelism na para sa iyo yun. Word of God na. Ngayon ang tanong ko, saan ngayon humantong lahat yung pakikinig mo na yan? Na habang nagtatrabaho ka kamo, nakikinig ka doon? Saan nakarating yun? Right? Saan nakarating yun? Meron kang sing iba, kaya hindi lang magawang makilala talaga ang Diyos. Kino-compensate nila yung kakulangan nila. Masabi lang na nakikinig sila, nagbabasa ng Biblia, sa pakikinig sa mga online na mga ipinopost. Hindi yan ang kapamaraanan, kapatid. You must do it yourself. Buksan mo ang Biblia, basahin mo siya. Pray. Marami kasing tamad na Kristiyano nowadays. Tamad.
Sariling kaluluwa, hindi kayang pakainin? Saan nakakita ng ganun? Disgusting ba yung mga taong sarili hindi kayang pakainin? Sinabi ni Paul yan, ang mga tamad, wag kumain. Ano pa sinabi ni Paul? Kung yung sarili mong pamilya hindi mo kayang pakainin, mas masahol ka pa sa unbelievers. Yun yung physical na pagkain, kapatid. Pag-usapan natin, yung kaluluwa, hindi mo kayang pakainin ang sarili mong kaluluwa. Mas masahol ka pa sa pinakamasahol na unbelievers. So, hindi po enough. Hindi enough na tayo nakikinig lang. Dapat nagbabasa din. Tingnan natin mismo. Sabi nga natin sa hermeneutics, hard work ahead. Napanood ko minsan yung paano tayo nagkaroon ng ganyang kaliit na singsing. Alam ba natin kung ganong hirap ang pinagdaanan ng mga naguhukay, ng mga minero para magkaroon ka ng ilang gramong ginto? Pupunta sa ilalim yan. Napakadilim, napakaskip, napaka-dangerous. Magpapasabog pa sila doon ng dynamite. Tapos para makagawa lang ng ganito kaliit na singsing, ilang blocking bato ang dudurugin nila. Ilalabas yan mula sa dilim. At katakot-takot na proseso, and at the end of that very, very long and very, very tedious, very laborious, very dangerous process, ito nga ngayon, yung napakaliit na alahas na yan. So yung pagod nila, it's worth it. Ini-enjoy ng tao, di ba? Here they are. Ngayon, ganun din ang Word of God. Sabi nila, yung daw mga good things, hindi nakukuha sa madaling paraan. Pues ang Word of God, hindi siya basta good thing. It is a perfect thing. Because we are talking about God Himself sa pamamagitan ng Kanya mga salita. So ulitin ko po, bakit ko masyadong inelaborate yun? Marami kasi, matagal mo nang kasama sa gawain, matagal na panahon mo nang nakakasama sa ministry, pero yung kakarampot na nalalaman sa Diyos, hanggang ngayon kakarampot pa rin. At yun ang nakakalungkot. And I believe, ang simbahang to, hindi na po tayo nagkulang. Hindi na po tayo nagkulang. Yung tao na mismo ang merong pagkukulang. At kadalasan, yung pagkukulang niya, yung kakulangan niya, pinipili niyang siya ay magkulang na lang. Okay na siya doon. Okay na siya doon sa konti. Pues sa Diyos, hindi okay yung konti. Ang pasimula nga ng Diyos, butil na mustasa eh. Pero maging yung butil na mustasa, pag tinanim mo, ano mangyayari? Lumalago siya, di ba? Nagiging useful. Hindi ka titigil doon. Okay na yun, meron na naman ako ng faith eh. Di ba yun naman ang requirement? Magkaroon daw ng faith na katulad ng butil na mustasa? Yes! Yun ang first step. Ang buto naman hindi nananatiling buto, di ba? Itinatanim siya. Ibig sabihin, kinukultivate. Itinatanim. Didiligan mo ngayon, alagaan mo para lumago. Lumago at lumago. Diyan pa marami mga kakamali. Tumigil na lang sila. Wala na nga siyang pananampalatayang kasing laki ng butil na mustasa. Kung nagkaroon man, tumigil na siya doon. Yun ang sad part. Yun ang sad part. Ang kwento nga ng Panginoon, lumaki daw eh. Diba? Lumaki nga, naging puno eh. Dapat, yun din ang ina-aim natin. Lord, maraming salamat po. Binigyan mo ako ng faith na gabutil ng mustasa. Now, Lord, help me sa pagtatanim nito, sa pagkukultivate ng lupa, sa pagdidilig, sa pag-aalaga, hanggang sa kanyang paglago. Kapag hindi nangyayari yun, mga kapatid, yung simpleng katotohanan or katuruan patungkol sa kung sino ba ang Diyos, hindi mo talaga malalaman. Doon pumapasok yung mga, hindi lang basta bonsai eh. Ang bonsai kasi, fully grown na puno yun, yung nga lang maliit. Pero fully grown. Nakakita na tayo ng bonsai na na puno ng mangga. Para talaga yung malaking mangga, puno ng mangga, pinaliit mo, yun ang itsura niya. Kasi marami nga, even yung bonsai na kalagayan, hindi niya narating. Kasi yung butong maliit, yun pa rin siya. Hindi lumago ni konti. And that's because hindi nag-aaral ng Word of God. Nagkasya na lamang sa mga social media, sa copy-paste, sa glance. Praise the Lord, hallelujah, sa salitang to. O tapos na siya doon. Wala na. No? Pagtanggal yung mata niya doon sa maganda, napakagandang quotation sa Biblia, wala na. Wala na.
Di ba tapos na ang lahat? Maraming taong ganyan. Nagbabasa naman ako ng Word of God eh. Okay, fine. Kapag nagbabrowse ka ng Facebook, may mga verses dun eh. Then, what happened? What happened? Supposedly, may nangyayari, di ba? Positibong nangyayari. Una sa lahat, sa yung spiritual na pamumuhay. Pero again, kung wala, hindi mo talaga lubos pang nakikilala yung Diyos na pinag-uusapan natin. Kaya hindi ba minsan ang challenge ko, maganda siguro, hindi naman sa kino-question natin ang kaligtasan ng isang kapatid, pero kung ganyan ka pa rin hanggang ngayon, pwede kang sumali ulit sa evangelism. Bumalik ka doon sa evangelism. Maybe you missed the whole point of evangelism. Mamaya, ang lilalim-lalim na pinag-aaralan dito, Revelation na, yung pala, yung Gospel of John, hindi mo pa alam. That's the point. Kuya Kit, meron kang gusto sabihin? Okay, sana kung nakabasa ka ng mga Bible verse, tapos tinitingnan mo yung sarili mo, hindi sinisiyasat mo. Problema kung nakabasa ka nga ng Bible verse, tapos ibang tao naman ang pinapatungkulan mo. Si ano to? Si ano to? Dapat ikaw mismo, di ba? Amen. Mas maganda yung ganun. Oo. Kung inaano mo kaagad yung sarili mo, Oo. para magkaroon ng epekto, pagbabago. Amen. Yun naman ang Word of God. Salamin natin yung Word of God. So pag binasa natin, di ba yun yung way ng pagkikipag-usap ng Diyos? Tayo ang kausap. Nakikita pa natin na sarili natin, through God's Word. Oo nga naman. Pag nabasa mo, si ano to? O iba kasi, ibang nakikita eh, no? Nakikita ka agad. Now, something is terribly wrong sa mga ganyang klase ng mga tao. Na kapag nagbasa ng Biblia, humarap sa salamin, iba yung nakikita niya. Malaking problema yon. Kasi, kung sa literal na pangyayari, tumingin sa salamin, iba yung mukha nakita mo. Aba, Pinasalik. may problema ka. Di ba? Ito lang naman yun eh. May problema ka dito. Na pagharap mo sa salamin, ibang mukha nakikita mo. Walang problema yung salamin. Yung mata, mismong mata natin na may problema kapag gano'n, kapatid. Yung puso, yung isip. No? Yung mga Pharisees, Mm. kaya tinutuloy sa ni Jesus. Mm. Mga tunay na aral sa Mga tunay na aral, di ba? Mm. pero they miss a thing. Mm. The, Oo nga eh. kaya nga from time to time dapat bumabalik sa apostolic basics. Of course. Amen. Jesus. Mahalaga kasi yun yung foundation. Amen. So, maraming salamat doon sa napaka-ikling kasi kaya medyo inelaborate ko siya. Dito muna tayo sa introduction sa mga sandaling ito. So, ang pag-aaralan po natin, of course, knowing God the Father muna. Pagtapos po niyan, saka natin pag-aaralan yung the Son. So, ngayon, ang pag-usapan po natin, Lesson 1. The definition, existence, and essence of God. Ulitin ko po, kung tayo hindi magbabasa ng Biblia on our own, at umaasa na lamang tayo na kapag mayroong ganitong mga gathering, hindi naman sa hindi uusad, magiging mabagal ang pag-usad natin. Self-effort. Tulungan natin ang sarili natin na sumabay sa pagkilos ng Holy Spirit sa ating buhay. At malayo mararating natin sa ating pananampalataya. So, tingnan muna natin. Kasi ito ang tanong ng tao. Who is God? Sino ba ang Diyos? At I believe, marami na tayong idea kung ano sinasabi ng mga tao patungkol sa Diyos. Ang isa sa naririnig ko sa mga members ng LGBT, God is love. Totoo naman, di ba? God is love. Pero kaya nila paborito yung God is love, ayaw nilang isipin yung punishment. Yun lang yun. Takot sila sa punishment. Gusto nila love, love, love. Nasa kabila ng pagiging LGBT nila, love, love, yun ang gusto nila. Ganun naman ang tao eh. Kung ano lang talaga yung hihima sa tenga niya, yun lang ang gusto niya. Kung ano lang yung masarap tignan sa mga mata kapag binasa, dun lang sila mag-i-stay. Hindi pupunta sa hell yung mga yan. Hindi pupunta yan sa bunga ng laman. No? Hindi pupunta yan doon sa mga parte ng Biblia na nababanggit na yung kasalanan nila at naroon ng parusa. Hindi pupunta yung mga yan dyan. Ang paborito nila, God is love. Beloved, let us love one another. Ano pa, mga paborito ng mga yan? Do not judge. That's why I'm telling you, do not judge. The same measure na ginagamit mo sa kanya is the same measure na gagamitin sa'yo.
ginagamit nila sa kamaling kapamaraanan. Mga kapatid, kukunin ko yung pagkakataon. Meron din kasi tayo naririnig ng mga kapatiran, kapag sinasaway mo na, yun ang gagamitin. Kuya, wag ka naman mag-judge. Una, kung totoo yung ginagawa mo, I'm not judging you. I am a witness sa ginagawa mo. Nagpapatotoo ako na mali ang ginagawa mo. I'm not judging you. Kasi yun na mismo ang ginagawa mo. Pangalawa, kung babasahin na itong setting, kung bakit sinabi ng Panginoon, yung patungkol sa judging, yung kasi yung ginagawa ng mga Pharisee. Mga tao, ang hilig manghusga ng iba, samantalang they're doing the same thing. Yes, we can judge. Especially, kailangan siya pasok saan? Sa biblical parameter. Halimbawa, sinasabi na nga niya Satan is the brother of Jesus. Alam mo, ayoko namang husgahan ka. Hindi kita hinuhusgahan kaya lang parang medyo mali kasi yung pananaw. Anong medyo mali? Mali talaga. Doon pumapasok yung judgment. Even the Lord Himself, ginudge niya yung mga false doctrines, even Paul. To the point na sabi ni Paul doon, don't you know that we will judge angels? Sinabi ni Paul yon, pero ayokong ma-misinterpret natin iba rin kasi ang nag-uusapan doon. Pero ang point ko kasi, even yung simpleng salita na do not judge, mini-misuse, hindi na mi-misuse, mini-misuse for personal gain. Pag may ginawa siyang kasalanan, yan, ako, sigurado na yan. Marami siyang pwedeng isagot na biblikal. Kunyari, gumawa ako ng kalokohan, sinaway mo ako, kuya, huwag mo naman ako i-judge. Di ba sinabi sa Biblia, do not judge? Yan ang problema. Kasi Kuyang. po yan, iba lang yung way niyang pagkasabi. Siguro, huwag mo ako rebuke siguro. Pero yung ganun gusto mo, pero yung pag-way niya is judge kasi ako lang andun sa kala. What? Siguro, ang way niya is, huwag mo naman akong, siguro masyadong, tapos sabi Given na yun. Tapos kagat sabihin. Ang point ko ganito, we can judge kung kinakailangan na lang husgahan yung ginagawa ng tao. Kung hindi naman dapat husgahan, hindi dapat husgahan syempre. Right? So, given na yun. Kung dapat husgahan, 100%, no? Kinausap mo na, nagdala ka na ng dalawang elder, dinala mo na yung buong kongregasyon, ayaw pa rin, then judge the person. Kuyang, makasalanan ka. Sa kabila ng lahat ng narinig mo, you're still the same. You're a sinner. You're a sinner. Yun yung pinag-uusapan natin. Kung kailangan na niya marinig yung judgment ng simbahan sa ginagawa niya, the person must hear it. Pero to be honest with you, halos hindi niyo maririnig yan sa mga congregations. Simply because ayaw lang makasakit ng damdamin. Di bali na maglunoy sa kasalanan yung tao, huwag lang masaktan ang damdamin. So who is God? A definition. Dito muna tayo sa erroneous uses of the term. Ito, babasahin ko na lamang. Okay, so sundan po ninyo. Para kay Plato, isa sa mga philosophers ng araw, para sa kanya, God is the eternal mind, the cause of good in nature. Of course, all of this, hindi accurate biblically. They are erroneous. Number 2, Aristotle, sabi niya, God is the first ground of all being. Number 3, mga philosophers, God is absolute, universal substance, the real cause of all being, but itself all being, of which every special existence is only a modification. Number 4, isa na naman nagpapakatalino, katulad ng mga Pharisees, saka mga scribes ng araw, the final reason of things is called God. Ang sabi sa number 5, a being, ang Diyos daw, a being who, by His understanding and will, is the cause of nature. A being who has all rights and no duties. The moral author of the world. Again, kung kulang ka sa aral, sasabihin mo, tama naman yung sinasabi nila Kasi ang gaganda, di ba, napaka-positive. Ulitin ko po yung word na positive. Kung tao sa tao nag-uusap, yes, pwede na tayo mag-settle doon, kapatid. Magkaroon tayo ng positive thinking sa bagay ito, kuyang. Okay, fine. In a very earthly manner, pwede natin gamitin yung word na positive. Walang masama doon. Pero if you are talking about God, hindi ginagamit yung word na positive. Ang pinag-usapan, perfection. Perfection. Righteousness. Holiness. Hindi sinabi sa Biblia, be positive for I am positive. Meron bang sinabing ganun sa Biblia?
Be holy for kasi marami naturingang mga Kristiyano, positive thinking. Ulitin ko po, walang masama sa salitang positive thinking, pero napaka-earthly niyan. Napaka-fleshly. Halimbawa, nagtatanggal ka lang naman ng tornilyo. Napaka-positive ko na ang panghuling tornilyo ay matatanggal. Okay, fine, walang problema doon. Pero kung pinag-usapan natin kaluluwa, something heavenly, don't use that word. Merong tinatawag na tamang mga salita. Okay? Kasi ulitin ko po, maraming sasabi, be positive. Be positive. Hanggang doon na lang siya. Napakababa. Yung kasi be positive, parang yung utak mo, kinukondisyon mo na lang. Yun yung be positive. Pero tayo hindi. Have trust. Have faith. Magtiwala tayo sa Diyos. Kasi yung positive, it's only you. It's only us. We are alone. Be positive. Tayong dalawa. Okay, fine. Pero sa ating dalawang ito, nasa ng Diyos. So, be faithful, kapatid. Let's trust God sa bagay na ito. Yun ang dapat na, dapat nananatili. Umiinog ang buhay ng isang Kristiyano. Pero again po, kung napaka-earthly, mga patungkol lamang sa mga bagay na mga sa mundong ito, okay, fine. Gamitin mo yung term na yan. Pero, gamitin natin yung mga tamang salita when we are talking about God. So ito, mukhang napaka-positive, di ba? Napakaganda na sinasabi. Kung ikaw hindi aral sa Biblia. Pero kung aral ka, lahat ng yan, they fall short of the glory of God. Number 6. God is the moral order of the universe. Actually, operative in life. Sabi sa number 7, considered God the absolute spirit. Yet a spirit without consciousness until it becomes conscious in the reason and thoughts of man. O ba, maraming salamat sa iyo, tao. No, nag-exist ako kasi pinili mong mag-exist ako sa buhay mo. Number 8, itong taong to, he identified God with universum. Kung ano man yung universum na yan. Again, sa salita pa lang, universum eh. So it means it's only the created universe and nothing else. Number 9, identified God with humanity. Number 10, identified God with a stream of tendency that makes for righteousness. Itong mga magagaling na mga philosophers na ito, naturing ang mga philosopher, no? Pero kung pakikinggan ninyo yung mga sinasabi na nonsense. Actually, yung number 7 ko, if di ako magkakamali, parang pumapasok din yung theory ng mga tao yun. Kung bakit nalikha yung tao na one day, nalungkot ang Diyos. Kaya nilikha niya si Adan at si Eva. Oo nga. Meron ako napakinggan, maraming salamat din. Meron na napakinggan ng mga na isang preaching or exposition, Bible exposition, na talamak ngayon sa maraming mga Christian churches, yung word faith na tinatawag. Kung ako sa inyo, panoorin niyo, pakinggan niyo yung pinost ko sa GCC Facebook kanina. Napakahitik niya sa katotohanan, saka sa tinatawag na pag-expose ng mga kamalian ng maraming mga sikat na mga preachers, mga pastors and teachers nowadays. Ngayon, ang isa sa talamak, and ako, isa mismo sa mga witness, kasi nanggaling din ako sa ganung klase ng sistema, pero hindi ko alam na yung sistema na yun ang tawag. Yung tinatawag na word faith movement. Yung word faith, katulad sa binanggit ko ng mga nakarang pag-aaral, yun yung I have faith in my faith. Yun yung tipong ano man ang sabihin ko, it will happen. Di ba, example ko nga nung nakaraan, o sige mga kapatid, no? Meron tayong kapangyarihan, yung salita natin ay may kapangyarihan, na anumang lalabas sa bibig na yan, it will happen. So sige, sabihin ninyo anong gusto ninyo. Ngayon, hindi enough na sabihin mo, 60 inches TV! Hindi enough. I-acto mo na nililinis mo na. Nililinis mo na yung 60 inch mong TV. Sige, no? Kaya yung mga simbahan, pag pinanood mo, parang mga nawawala sa sarili talaga. Meron naghuhugas ng kotse, meron nagbubunot talaga, yung pangarap niya kasing sahig or what. Diba? Papiano, kasi pangarap niya eh. Yun yung word faith movement. Pero to be honest with you, it's more than that. Napaka-blasphemous ng grupong ito. Yung kasalitang there is power in the word, hinayper nila yon. Hinaluan nila ng Christianity.
Na tayo raw, kung talagang tayo raw, merong faith, sabihin mo lahat ng gusto mo, matutupad. In the name of Jesus. Yung gagamitin mo sa ang pangalan ng Panginoon, ha? Yun ang pangselyo kasi, eh. Sige, sabihin mo, Lord, salary increase. Ganun sila. Again, pasok pa rin sa health and wealth, sa prosperity gospel. Itinuturo rin nila, meron pa ako napakinggan doon, merong isang magaling na preacher, nagkaroon daw ng magkakaroon ng kidlat magkakaroon ng bagyo. Inutusan nila yung bagyo talaga. Inutusan nila yung bagyo. Rain, rain, go away! Nawala. Ang kwento niya talaga daw yung mini tornado hurricane. Nakita raw nila, nawala. No? Parang nangyari yun sa parting Mm. ng ata eh. Oh. Yung nagtatang sila, umiwas daw yun. See, look at that. Yun sila. And to be honest with you, one way or the other, maaring meron tayong na-encounter na ganyan sa ating social life. Maging maingat, mga kapatid. Maging maingat. Okay, maging maingat tayo. Kundi babagsak tayo katulad ng mga ito. Pawang mga human mind lamang, mga sariling haka-haka ang kanilang mga pinaniniwalaan. Ang sabi pa nila, ang Kristiyano daw hindi design na magkaroon ng sakit. Ang totoong Kristiyano hindi nagkakasakit. Come on. Walang mahirap sa Kristiyano. Ituro mo sa akin, yung isang Kristiyano na hindi minsan na maging born again siya, hindi siya nagkasakit. Meron ba? Hanggat buhay tayo, nandito tayo sa katawang ito, magkakasakit tayo, kapatid. Kaya nga pangako ng Panginoon, kapag nagkasakit ka, I will be your healer. Ano ba't nagkaroon ng healer? Naging healer pa si Jesus Christ. Ano pa? Meron pang magaling na nagsabi, naniniwala daw siya na ang disenyo ng Panginoon sa tunay na Kristiyano hanggang 120 years mabubuhay. Yun ay tinuturo niya. 80 years old pa lang siya, namatay na eh. Maraming kalokohan nowadays. Ano pa? Ladies and gentlemen, the next president of the Philippines, hanggang ngayon, hindi naman naging naging presidente yung tao eh, nawala na nga parang bula sa politics. Tapos meron isa nag-prophesy about the Philippines. The Philippines will be great. It will have a godly leader. Doon nagsimula yun eh, magaling na babaeng propeta na yun, propeta kuno. Nung marinig naman yun isang magaling na preacher sa atin, akala niya siya na yun. Eh di nagtatakbo ngayon siya sa politika, akala niya siya yung magiging katuparan ng prophecy ng false prophet. Walang nangyari, di ba? Walang nangyari. Nagkaloko-loko pa nga ang ministry. Tsaka humingi pa ng tulong sa Son of God. Ito mo? Humingi ng tulong sa San Miguel? Sa Son of God. Alam ko sa San Miguel eh. Sa Son of God. Sa Son of God. Brother. Nakakatawa, di ba? At the same time, nakakalungkot. Mga taong naturingang mga mighty men of God, babagsak lang sa mga ganong klase ng mga napakababang mga katuruan. Diba? Lingkod ng Diyos. Sinabi dun sa Acts 4 na pag-aralan natin last time. Na sabi dun, minsan ilalagay ka ng Lord sa kahihiyan ba para maitaas yung kanyang pangalan. Kasi yung ganun yung nangyari kay Peter dito. Of course. Talagang dahil dun sa paliwanag ni Gamaliel, yung pinalaya ako sila. Dun sa 41. Na yung talagang nagtatalon sila dun, nag-rejoice sila. Pero yung sa ilalagay ka ng Diyos sa ganung katayuan, ganung sitwasyon para mapupurihan yung kanyang pangalan. Of course. Still pa rin talaga. Amen. Everything that comes to pass ay isang maghapon, sigurado yung glory of Lord ng ating Panginoon ang patutunguhan. Regardless kung positive man o hindi sa ating, o favorable man o hindi sa ating mga sarili. So yan po yung mga erroneous na definition nila about God. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mga biblical names of God? Kasi, depende sa kanyang mga biblical names, kung paano rin naman kasi natin isasalarawan ng Lord. Kasi yung pangalan ng Panginoon, laging description eh. Description niya eh, di ba? So, ano ba yung mga biblical names for God? Pag-aaralan natin to na sa ganon, maging tama rin yung paggamit natin sa pangalan ng ating Lord. Of course, these are Old Testament biblical names. Alam na natin sa Book of Acts, isang pangalan na lang ibinigay.
And that is the name of the Lord Jesus Christ. Okay? Para hindi tayo malito. So pag-usapan natin yung mga Bible names ng ating Lord, especially sa Old Testament. Unahin natin yung general names. Lagi natin mababanggit. At ang number 1 na pangalan ng Diyos na ginamit sa Biblia, makikita natin sa Genesis 1:1. Letter A, sa Genesis 1:1, and God created, ang original nun, Elohim created. Elohim speaks of God as the all-powerful one, the potter forth of power, the one possessing absolute, unqualified, unlimited power. He is the majestic and authoritative one who is the almighty creator and sustainer of the universe. Napakaganda, no? Elohim, yan ang description, yan ang meaning. This name sets forth the conception of God common to the human race. It is a plural word. Yung Elohim, plural siya. Used with singular verbs, thus containing the concept of the Holy Trinity. Parang Eric's. Pag tinawag mo akong Kuya Eric's, wrong grammar, di ba? Iisa ako, tapos Eric's ang tawag mo sa akin. Wrong grammar yon. Pero nang gamitin yung salitang Elohim, which is plural sa nag-iisang Diyos, walang nag-question ni isa. They understood. Ako, doon ako nahihiwagaan. Ni isa sa Biblia, walang nagreklamo kay Moses nang isulat niya yung plural name ng Lord. Walang nagreklamo. Oy Moses, erroneous ang pangalan na binigay mo. Bakit Elohim, plural yun? Bakit marami bang Diyos? Ni isa po, walang nagreklamo sa kanya. They understand, and they understood those days. Kaya isa sa theory ko, nung araw, yung doktrina ng Trinity, hindi question ever sa mga tao nung araw. Pero question ngayon sa mga huling panahon. Of course, hindi rin naman kataka-taka kung bakit nagkaganon. Di ba? Ang sabi sa aklat ng Timothy, ang tao, nagpapakatalino, pero yung katotohanan, hindi niya marating. Nasasapawan lang naman ng mga earthly na mga talino ang mga tao ngayon eh. Let's say, humusay ka dito, humusay ka doon. Walang masama, naging professional ka dito, naging professional ka noon. Kumusta naman ang katotohanan? Do you know? Yun ang problema ngayon ng maraming tao. They're always learning but never able na malaman, makarating dun sa nag-iisang katotohanan. So even the Trinity nowadays hindi maintindihan ng tao, samantalang nung araw matatawag mong primitive na mga tao, they understand. Hindi nila kinwestiyon si Moses sa pangalang Elohim. Hindi nila kinwestiyon because they know it in their hearts. Yun ang Lord, yun ang ating Panginoon. Ano pa yung isa sa general names ng Lord sa Old Testament? Meron ba kayong question? Okay. Letter B, Elyon, the Most High God. Denotes the Most High God, the possessor of heaven and earth. It gives to God the place of preeminence, the supreme deity, the ruler of the universe. Sa tuwing ini-invoke natin ang pangalan ng Lord, sa tuwing lumalapit tayo sa Kanya sa panalangin, kaya madalas kong i-admonish, magkaroon tayo ng reverence sa pakikipag-usap sa Diyos because of this. Kung maaalala ninyo, nakikipag-usap ka sa Creator mo, kung makabagdiman ka, ganun na lang. Nasaan ang paggalang? Si Salman ba, pag pumunta kay Salman, kakausapin mo siya ng ganun din. Oy Salman, sinabi mo to, ito ang pirma mo, gaganin mo ba si Salman? Huwag na sa Salman, okay? Yung boss mo sa opisina. Kakausapin mo yung boss mo ng ganun na lang. Oy, boss, ito ang pangako mo sa amin, tuparin mo ito. You are bound to this. Nang walang paggalang, kakausapin ba ng ganun kapwa mo tao? Hindi, di ba? Kasi galang ginagalang mo. Lalo na ang Creator, the sustainer of the universe, the creator and the sustainer of our life. Ba? Igalang naman natin maging sa ating panalangin, mga kapatid. Yun ang point ko dun. The reason I'm like that is in every time because of this. Igalang naman natin yung kinakausap natin sa panalangin. Look at the Lord Jesus Christ. Magasbang ba siya makipag-usap sa Ama? Ang sweet nga niya, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name. Tapos tayo kung mag-pray, Lord, Ikaw ang nagsabi nito. Pangatawan mo, Panginoon, panghahawakan na siya. You know,
malayong malayo sa example, even na iniwan ng ating Panginoon sa magulang sa anak. Di ba ang sarap makipag-usap? Ang sarap pakinggan ng bata kapag meron siyang lambing, meron siyang paggalang kung makipag-usap sa atin. Di ba parang yung puso mo hinihimas talaga eh. Hinihimas siya. Pero kapag yung bata matigas, sinusumbatan ka na sa mga hindi mo natupad na mga sinabi mo, masakit yun. Oy, konting-konting ano lang ba anak? Ha? Magulang mo ako. Di ba, yung kay David talaga, masakit. Oo, ano kay David? Gusto siyang patayin ng sarili niya. Ayun, masakit yun, di ba? To the extreme. At ang Panginoon, hindi lang siya ginustong patayin ang nilikha niya. Pinatay talaga siya. Natuloy, kapatid. Natuloy. Si David hindi natuloy eh. Si Jesus Christ, yung Creator, talagang nagawang patayin ng mismong creation niya. Masakit, di ba? That's why, maging sa panalangin, mga kapatid, pag-aralan nating punong-puno ng paggalang. Lagi nating iisipin, nakatayo ka sa kalangitan, pag nagpe-pray ka, nakikipag-usap ka sa Creator mong nakaupo, nakaluklok sa trono niya, with mighty angels around. Merong kulog, merong kidlat, yun ang kinakausap mo sa prayer. So, be reverent. No wonder, ang mga tao ng araw, nagpapatira pa. Because they do visualize, nakikita nila in the spirit, yung Diyos na kinakausap nila. Nagpapatira pa sila, mga kapatid. Tayo nga, hindi naman natin nagawa yun minsan eh. Pagluhod siguro, nagawa natin. Pero yung talagang dumapa ka, magpatira pa ka, kailan natin nagawa yun? Pero it doesn't mean na hindi iniuutos ng Panginoon na is in every time na tayo mananalangin, kailangan magpatira pa. It doesn't mean, wala na yung reverence natin sa Kanya. Yes, tinawag tayong the friends of God. Hindi ko na kayo servant, tinatawag ko na kayong friends. Pero again, hindi ibig sabihin nun, wala na yung reverence sa pag-usap sa Kanya. That's why, isipin natin to mga kapatid. Is time na tayo, pinag-uusapan natin Diyos, nagpe-pray tayo sa Lord, isipin natin lahat yan, yung mga description ng pangalan niya. Siyang Alpha, siyang Omega. Hawak niya ang bawat tibok ng puso mo. Yung lungs mo, nagagawa niya mag-in and out ng hangin, ng oxygen, because of Him. So again, reverence. Igalang ng todo ang Diyos. Dito pa lamang sa pangalawa yan. Okay? Next. Tinatawag din siyang Adonai or Lord. Is the plural of Adon. Again, which means master or Lord. In the plural, it means my Lord and implies that God is the owner of the human race and should receive unqualified obedience. Kaya nga each and every time tayo, meron tayong piniplis na tao kaysa Diyos, hindi natutupad sa atin. Huwag mo na siyang tawaging Adonai. Kaya nga hindi ba sinabi, bakit po ako tinatawag na Lord, Lord? At sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Adonai, Adonai, Lord, Lord, kilala ko. Kasi magaling lang sila sa lip service. Lip service. Pero sabi ng Panginoon, look at these people. Their lips are praising me. They are praising me with their lips, but their hearts are far away from me. Hindi ba maraming ganyan? Kristiyano sa nguso. Buti pa yung nguso mo may kaluluwang hiwalay eh. At least yung nguso mo mapuntang langit. Tapos puro nguso talaga kasi hindi naman mangyayari yun eh. Walang sinabi sa Biblia at merong isang parte ng langit, puro nguso ang kaluluwa ng nguso. Kasi yun ang ligtas sa kanya, nguso lang eh. Wala eh. Wala. Ano ba, magbigay nga tayo example, paano natin masasabing kung isang tao ay Kristiyano sa nguso? Magbigay kayo ng example. Paano yun? Oh, ha? Salita lang wala sa buwan. Okay, yun ang ibig sabihin nun eh. Magbigay tayo example. Paano natin masasabing puro salita lang, wala namang gawa? Kunyari po, may problema yung kapatiran, hingi financial, alam mo financial. Tapos, ay, sige, pagpapray kita, pero wala kang ginagawa, kailangan ng financial. Pwede ba yun? For me, good start na yung prayer. Hindi pa rin nasira yung tao, mga kapatid. I know, lagi natin ginamit example, na puro ka lang pray, may magagawa ka naman, hindi mo ginagawa. Pero the mere fact na pinag-pray ka ng tao, that is the best way to start yung tulong. Kasi pwede kitang tulungan na hindi kita pinagpe-pray eh. Pero hanggang saan lang mararating ng perang binigay ko sa iyo? Pero kung unahin natin ng prayer, then after you pray, you help. Kung hanggang saan na makakaya mo, then that's good. That's very, very good. So kung mayroong prayer, that's good. Kung wala ng prayer, wala pang itinulong,
What's this? Di ba? Doon ngayon papasok yung question ni Lenlen. Doon papasok yun. Saka din ito mga kapatid. Alam ko lagi natin ginagawa example yan. Pero each time na tayo merong financial na pangangailangan at hindi tayo napagbigyan ng tao, even though alam natin may kaya naman siya, prerogative niya yun eh. Una, pera niya kasi yun, di ba? Pinaghirapan niya yun eh. Wala tayong karapatan na pilitin siyang tumulong. Let the Holy Spirit do that. Ang tao naman, pag nakita niyang kailangan talang tulungan, hihipuin ng Holy Spirit yan, the person will help. May pera man siya or wala. Okay? Let the Holy Spirit do its part. Kung meron tayong pangangailangan, doon ngayon pumapasok, let's pray. Lord, ilapit mo po ako sa mga taong pwede makatulong sa akin. Doon ngayon nagkakaproblema kasi. Kasi wala rin tayong prayer, ang dami natin problema, wala tayong prayer, lapit ka lang ng lapit ka lang ng lapit, di mga nilalapitan mo, mali. Hindi ka nag-pray eh. So, tama yung sinabi ng Lenlen, pero ine-expound ko lang para hindi tayo monotonous. There's always two sides of the coin sa lahat ng mga pagkakataon. Okay? Alam ko lagi tayong bumabagsak lang sa isang side eh. There's always a side of the coin. O ano kaya? Ako naman kaya ako humirim sa kanya at kinapos naman ako gastadora ako eh. Alam niya na gastadora ako. Sa akin hindi lamang isa sa katwiran ko ganito. Tayong lahat, kung sakali man, kung may lumalapit sa atin, be wise. Humingi tayo ng discernment sa Diyos. Lord, shall I help or not? Kasi maaaring kung bakit yung taong yan nakakaganyan siya, pinapalo siya ng Diyos. Tapos wala ka namang ginawa kundi salagin yung palo ng Diyos. Lalaki ulo nun, magkaka-hydrocephalus yun. Maging sa pagtulong po, be wise. Hindi ko sinasabang masamang tumulong. Maging matalino ka, maging sa pagtulong. Bakit ganyan na naman ang kalagayan mo? Hindi ba okay naman ang trabaho mo and so on so forth, sumasahod ka naman ng time? Yung pera, pinakamaliit na lang yan na may tutulong mo sa kanya. Ang pinakamalaki mo may tutulong sa kanya for the person to realize bakit ka nandyan sa sitwasyon na yan. Hindi lamang yon. Maraming tao kasi usual. Sila lagi yung mga usual suspect pagdating sa mga problema. Why? Is there something wrong about the world na kilalalagyan nila? Or something is wrong with them? So, pinalawig ko lang yung sinabi ni Lenlen para marami tayong mga facets of truth na pwedeng tignan. Hindi lang isa yan. Hindi lang isa. Hindi ka natulungan kahit may pera siya, hindi na siya tama. Maaring meron ding katwiran yung tao. Meron siyang gustong matutunan mo rin kasi sa kalagayan mo. So again, two sides of the coin. Okay? Ano pa? Yun lang ba yun? Yung pwede natin gawin example dyan? Oh, isa pa. Isa pa. Kunyari, tungkol din po sa financial po. Okay. Oh. Yung tao, tinulungan mo na. Ito na may tinulungan mo, hindi ka binayaran. Nasusunod mo na. That's why, be wise. Be wise. Yun yung sinasabi ko kanina. Babalik tayo doon. Be wise. Ang isang point po yan, ay sa Panginoon, kung hindi lang, huwag mo kayo yan, kung alam mo yung motibo. Pero pag hindi ka pinalitan, hindi ka binayaran, ang Panginoon naman hindi naman siya, kasi siguro, sa kagagawa niya, sa pagkakasala sa mina, hindi talaga makakapayad. Huwag mo lang siguro, expect eh. Nag-expect ka, kasi sa amin ng Panginoon siya ng bahala ko sa kalit. Kasi alam mo na yung motibo na kung bakit pinahiram eh. Alam mo na kinakailan. Pero ngayon, talagang walang sa babae. Pero dapat alam niya sa sarili niya na meron siyang obligasyon ng bayaran. Pero hindi nagagawa. Pero sa sarili mong part, ginagawa mo na yung part mo, hindi pa yung nagbabayad. Ano nagawin mo? Of course, rebuke the person. Tapos, Hindi na pumapasok ang rebuke. Hindi ubra ang pakiramdaman system sa kung ganon. sakali man hindi na, nasa Diyos ang awa. Ipakulong ko yan. Sa akin kasi, nasa ng justice kapag ganon. Nasa Diyos pa rin ang Diyos. Kasi minsan kasi, sa kakulangan natin ng tamang pagkilos at gawa, ang huling hantungan, bahala na ang Diyos sa Kanya. Kung meron tayong pwedeng gawin, for the person to realize yung pagkakamali niya, do it. Kaso nga again, bumabagsak tayo sa ganito ayaw mo kasi masaktan yung tao eh. Kapag emosyon ang pinairal natin mga kapatid, yung justice, hindi mo halos makikita. If we want justice, then we must seek for justice. Yung proseso ng justice, tinatrabaho yun. Tinatrabaho siya. Pero pag sabi ng Panginoon, sabi nga, upos na po sa kapatid sa school.
sa mga kaaway. Alam ko na connection, pero yun nga, kailangan pa rin yung, ano, pag nasabihan mo na, hindi talaga, ano gagawin mo ngayon? Siyempre, ito pa yun yung habag ng Panginoon. Siya na baalang. Nandun ang habang ng Diyos, andun din yung justice and righteousness ng Diyos. Kaya nga sabi nga natin, yes, God is holy, God is love, but He is also a just God. Huwag natin kalilimutan yung justice. Yun ang sinabi ni Kuya Jose kanina eh. Yun yung gano'n kasi mga Pharisee eh, nagtatites, nag-almsgiving, pero sabi ng Panginoon, maganda yan. Pero huwag nyo kalilimutan ng justice. Yung mga inaapi, iligtas ninyo sa mga nangaapi. Yung kasi kalimitan, sinasalamin din yun maraming Kristiyano eh. Okay, fine, nag-worship tayo dito, nag-aaral tayo. Asan ang justice? Paano natin ngayon inilalapat ang justice? Sa tuwing mayroong mga sitwasyon na hindi karapat-dapat. Doon ngayon nagkukulang karamihan ng mga simbahan. Yun yung sinasabi ko lagi, kibit-balikat. Walang kibit-balikat na sinasabi sa Biblia. Alam ko maraming hindi nagegets yan, pero ulitin ko po, wala tayong mababasa sa Biblia at si Jesus ay nagkibit-balikat na lamang. Wala tayong mababasa at si Pablo po, ang mga apostles, ay nagkibit-balikat na lamang. Wala tayong mababasang ganun. Yun ang point ko. So kung walang sinabing magkibit-balikat, wag tayong magkibit-balikat. We must be active participants sa justice na tinatawag. I-rebuke ang dapat na i-rebuke, parusahan, i-DA ang mga dapat na parusahan at i-DA. The law may be harsh, but it is the law. Alam nating lahat yan. Ano ba naman kaibahan natin sa kanila sa labas? Right? So ano pa? Panghuli. About yung pag nagturo tayo about forgiveness. Mm. Hindi lamang yung itinuturo lamang natin. Kailangan tayo mismo. Kumbaga, yun naman sabi ng na maging mabuting halimbawa. Habang itinuturo mo yung bagay na yun, nakikita rin sa buhay natin. Of course. Maganda yung kasi maraming mga napakinabangan ako nung nag-umpisa pa lamang kami bilang mag-asawa at nung sa pagkakaroon ng pamilya, talagang useful siya kasi yun naman talaga yung sinasabi ng Biblia. Oh. Pero ang ang point ko, mas maganda sana kung yung taong nagbigay sa'yo, makikita mo rin. Oo nga eh. Nakakalungkot nakakalungkot game pa man. I mean, that's the fact of life. No? Kaya nga, tuloy-tuloy lang. No? Tuloy-tuloy lang. So, panghuli. Susunod, letter D sa general name ng Lord, El Shaddai. Ilabas mga panyo. Yung magaling kasi na Catholic Charismatic, kinuha yung pangalang El Shaddai. At maraming mga born again, confused. Born again ba sila or hindi? Catholic po yung El Shaddai. Yung El Shaddai sa mundo po, Catholic. See, until now, hindi pa alam. To be honest with you, kung konting effort sa research, lalo pa may internet na, may Google. Di ba ginawa lang sila nung Babas lang sila. medyo nag-trend yung mga born again na Christian. Amen. Ginawa lang siyang parang pang-alternative, pang-tapat ng Marami sila pa Father Archie Gueriba, sila Sonny Ramirez, yan, si magaling na, sino ba yung leader na El Shaddai? Si Mike Velarde, Mike Velarde. Marami yung mga yung pinakawalan ng Catholic Church para i-imitate ang mga born again. Ano pa yung kadagdagan natin yan? Si Bo Sanchez po, Catholic lay priest po, si Bo Sanchez. So please do not quote the person. Do not. Hindi ko mumukhang Kristiyano na. Again, be wise. Especially nowadays po. Copy-paste. Hindi man lang marunong mag-research. Mag-research tayo mga kapatid. Ano sinabi ng Panginoon? Be wise as a serpent. Nasaan ngayon yun? Gawin natin. Be wise. Be like Bereans. Be like Bereans. El Shaddai ang meaning Almighty God. The strong and breasted one, the all-sufficient one. Kaya gustong-gusto ng El Shaddai yan, mga siyempre panyo, pera, itlog, payong na binaligtad. Health and wealth din kasi yung mga mukhang pera, in short. Mga mukhang pera. The name features God as the all-sufficient one who nourishes and strengthens and satisfies. Paano hindi gagamitin yung pangalan yan? Is puros sarap pala ang laman. Puro sarap sa buhay, kayamanan, health and wealth. It indicates that God is bountiful, giver of all good, the great being who compels nature to bow and serve His grace. Tama yung pinag-aaralan natin, mali sila ng application. No wonder El Shaddai ang pinangalan nila sa Diyos nila. Alam niyo ba yung isa sa core na belief ng El Shaddai?
In order na itaas na sa El Shaddai, hindi yung tunay na El Shaddai sa Biblia ha. May sariling El Shaddai yung mga yan. Meron silang sariling Diyos, ang pangalan El Shaddai. At yun ang pinag-uusapan natin. Ang turo nila, narinig ko mismo sa isa sa mga Bible study nila sa lansangan na ganyan. Ang turo nila ganito. Si Jesus daw, kaya daw si El Shaddai, mighty, dahil si Jesus Christ mismo ang naglalapit ng kaluluwa kay El Shaddai. Mga kapatid, bagong-bago ako nun sa faith. Pero to be honest with you, matalas ang tenga ko, ang mata ko, pagdating sa pag-aaral sa Word of God. Nung marinig ko yung Antimano, sinabi ko, that is wrong. I was baby in faith by that time. Pero seryoso ko kasi ako mga kapatid kapag meron akong pinasok na bagay, I am serious about it. Hindi ako palaro-laro lang, patumpik-tumpik. No. I make it a point, I give my best shot. Bagong-bago ako nung narinig ko yun. Hindi ko nalimutan yun, ha? Si Jesus ang naglalapit ng kaluluwa sa Ama. Mukhang baliktad yata. Hindi ba ano sinabi sa Biblia? Ang Ama ang naglalapit ng kaluluwa sa Anak upang kanyang iligtas. So, panghuli, again, ang biblical names of God, general names, Elohim, God. Letter B, Elyon, the Most High God. Letter C, Adonai, Lord. At letter D, El Shaddai, the Almighty God.